Dahil ang lahat po nung numero na binanggit nila na 200,000 plus, mga tao po yun, mga rider ko po yun. Hanggang ngayon po, kahit sa totoo lang po, hirap na rin kami. Hindi lang kami pwede mag-rally. Dahil naikiusap po kami sa gobyerno, kada kongreso, na sana masibay sa batas na to. Tapos yun sa mga jeep. Eh, yung mga ibang operators hindi dinideclare sa pasahero eh. So ano ibig sabihin niyan? We don't even have any idea how to make sure na hindi magkakaroon ng ganyang problema. So ano ibig sabihin? Naniningil ang bus, naniningil ang jeep, ng dating tamang pasahero, tapos they will get rebate from DOTR, from the government, because yung sinasabi natin na ayuda, ni hindi natin alam kung dapat paano natin puproteksyonan yung mga consumers, na, yung mga mananakay natin eh. So what's your comment about that? Mr. Chairman, kung ako lang, dapat i-suspend muna yung GPS na yan eh. Additional pabigat sa tao yan eh. Even the Senate doesn't agree with that. It's not well planned. Is it possible, either Attorney Austria or Mr. Victorino, pakisagot nga dyan. What is the sense of urgency as far as the GPS is concerned? Bakit siya ngayon itinutulak? Ano bang nadadala niya? Bakit? Essential ba siya sa pinagdadaanan natin ngayon? Siguro yun ang sagutin ninyo. Actually, Mr. Chair, existing na po yung GPS kasi. Kaya yun na rin po yung ginawa. Pero, Mr. Sagani, huwag mo sasabihin existing. Sa bus, existing. Pero sa mga jeeps, hindi existing lahat yan, ha? So you don't make that statement na existing. yes, Nililito mo yung committee dito, eh. Yes, Mr. Chair, pero doon sa traditional, gumawa po kami ng QR code. Wala pong bayad po yun, Mr. Chair. Yun yung po yung option. Yes, because kinol ko ang attention ng DOTR kahapon. Sino ang ano? Nasaan yung ano? Yung contract nyo dito sa service provider na yan? Tapos sino maging provider nyo nung IT nyo dyan sa QR code na yan? Yan ang sinasabi ko, pwede pala mag-QR code kayo, tapos pipilitin nyo yung GPS na yan. Go ahead, Mr. Victorino, please. Educate us. Go ahead. Tell us the I'll give you reason time. for you to adopt that kind of ano. Mr. Chair, noted po. Siguro we will discuss to the board about the GPS implementation. And then, Mr. Chair, with the permission of the Honorable Franz Sumaren, is there anyone able and capable of answering the questions of the Honorable Chair Franz Pumaren? Parang hindi po kayo masyadong familiar, Mr. Victorino. Actually, Mr. Chair, kanya-kanya po kasi kami nang hinahawakan sa fuel subsidy po ako eh. Kaya, So, medyo okay, marami sir. po So, yung sino trabaho po na- ang dapat po namin tinatanong ni Chairman Franz sa ngayon, Mr. Chair? Ano ba ang ano dyan sa LTFRB? Pag may pagagawa kayong proyekto, di ba nagbi-meeting kayo? Pinipresent sa board yan? Hindi ba pinipresent yan? O basta dinidesisyonan ni Attorney Vigor? Hindi Paano ba proseso? Pinipresent naman po, Mr. Chair, pero sa ngayon ho kasi tutok po kami doon sa iba. Hindi. Sinabi mo na pinipresent. So pag pinipresent, bilang board director ka, di ba? Yes, yes. Nandoon ka sa presentation. Yes, Sir Chair. O, so hindi mo naintindihan. Hindi mo alam yun. Ikaw nagsabi, present eh. How can you cannot even answer the simple question? Ang bilis natin magpa-implement ng ganitong klaseng programa na hindi naman nakakatulong, more on pahirap than tulong eh. Kaya nga may mga board of directors kayo eh, di ba? Sana man lang may one member doon magsabi na meron tayong ibang option, wag naman natin pilitin to, may gastos lang I don't know, Mr. Chairman, ha? May city legal ka hindi man lang makasagot. Ewan ko, this is the height of parang binabastos nyo itong hearing na to eh. Magpapadala ng representative, you cannot even answer a simple question.
Paano in-implement yan? Whose idea was that? Sino ang service provider nyo? Paano yung contract nyo na binigay nyo? Do you have that details? Sa QR code, Mr. Chair, wala po kaming service provider. In-house po yung QR code. Sir, Mr. Chair, with the permission again of the Honorable Franz, Mr. Victorino, sino po ang pwedeng tawagan ninyo ngayon, papuntahin ninyo dito sa hearing na ito? Na familiar dito sa issue natin sa GPS. Sige, Mr. Chairman, we're just wasting our time here. Okay, with the indulgence of my co-chairpersons. Attorney Austria, turn on your microphone. Paki-on mo. Yes, Sigura- Mr. Chair. Sigurado ako masasagot mo naman yung mga tanong eh. Anong purpose niyan? Ba't ba nag-GPS? At Sir? kailan yan sinimulan? Para ma-educate lang tayo lahat. Sige, paliwanag nyo. How long have you been with LTFRB? Yes, Mr. Chair. Yung pong GPS is one way of tracking po kung totoo po ba na at itinakbo nung, for example, ng isang driver o operator yung kanyang unit. Of course, meron pong mga option, but Hindi. Okay na muna tayo doon. So, yun ang gamit doon is for you to determine whether they are actually using their CPCN. Tama ba? kung totoo pong tumakbo sila. Kasi kung hindi sila tumatakbo, ano ang implication nun? Kung hindi po sila tumatakbo, then hindi po sila mababayaran because under the SCP, yun pong yung actual operation po, yung babayaran po sa kanila. So, Mr. Chair. linawin mo, kailangan natin yung GPS so that pag nagbibigay tayo ng assistance na nanggagaling sa national government, napupunta talaga siya sa isang sasakyan na namamasada, na nanunundo ng pasahero para hindi nasasayang ang pondo. Tama? Yes, Mr. Chair. So, kailan natin ipinilit yan sa mga jeeps? O ni-require? Mr. Chair, if I remember correctly, even before yung po mga naunang service contracting, meron na po tayong requirements ng GPS even before po, if I am not mistaken. Bakit tila ang mahal? Mura ba yun? Mahal ba yun? Kasi tila sinasabi ni Chairman Franz, napakamahal niya at recurring siya. Mr. Chair, I believe the rate po is given by the GPS providers. Pero sino ang, ano ba yan? Bidding ba yan? Binid ninyo? Kaya sila sa kanila napunta? May selective process ba dyan? Paano nangyari yan? Mr. Chair, I have to apologize, but I am not privy to that information, Mr. Chair. You're the chief legal. Panyero, everything goes through you. So alam mo yan lahat. Dadaan sa iyo lahat yan, di ba? I mean, I've been in government too. So you should be familiar. How does it work? Saan kinukuha yung GPS ng let's say isang namamasada dito sa Old Balara papuntang Katipunan? Kanino niya kukunin yon? Sa LTFRB? Sa outside vendor? Sino kausap niya dyan? Mr. Chair, yun pong mga GPS providers, meron po, as mentioned po ni BMI, yun pong mga GPS provider, matagal na po yung requirements, especially po doon sa mga modern units. Now, these GPS providers, meron po siyang mga ina-accredit po yan. In fact, yun pong list of all, if I'm not mistaken. So paano? How does the transaction happen? Sinong ka-deal nung jeepney operator pagdating doon sa GPS? Sinong kausap niya? Kayo? Sila? Paano ba? Mr. Chair, as far as I know, ang kakontrata po ng mga GPS providers are the operators po. And at your end, kapag wala silang GPS, anong parusa? What is the sanction? Mr. Chair, in relation to the ongoing SCP po, as mentioned po kanina,
since po yung suggestion ni Mr. Chair Franz Pumaren po, the board will revisit po yung kanilang policy. Kaya nga po nag-improvise na po ng one of the option po is yung QR code na na-mention po ni board member Victorio, Mr. Chair. I'm not gonna go into the exact nuances of who bids it out, who benefits, but obviously somebody is benefiting from a government policy. And these are the GPS providers. As to how they're able to benefit, does the government have an upside there? Saka na natin pag-usapan yan. Pero ito, malinaw sa akin, sa DBCC, sa DOF, lahat, that these things only show. This is what I've always been saying from the beginning. I completely agree with subsidizing directly those who are severely affected because we want to insulate the effects of the oil price shock to the transportation sector or at least those so that it does not spread. But the mechanisms are not entirely in place yet. So in the meantime, what do we do for the next month, next 2 months, while all of these systems are being put in place? And as we see, something so basic has already been unraveled by Congressman Franz Pumaren. Sa isang sabi niya lang ho sa inyo, bumigay na kayo eh. Diba? And this is a main ingredient. The DOF, the DBM, and the President nagkakandara pa humanap ng pera para ipangtustos para tumatakbo ang mga sasakyan at hindi nagtataas ng singil. Pero yung sistema is not yet entirely there. Kaya yung sinasabi namin parate, Yusek Adriano, is baka naman in the meantime that we are hammering that out, pwede tayong magkaroon ng immediate relief. Sabihin pa natin may konting tapon dyan o may malaking tapon, at least may ginagawa na po tayo kasi matatagalan pa ito eh. Sa isang pagtatanong lang, sinusuko na nila yung sistema eh. That's what we are facing on the ground. In theory, it is fantastic, but when you go down, that's where the problem is. Well, sa LTFRB, it's quite disappointing, no? Parang dito sa Kongreso, why are we having this briefing, hearing? Because we're trying to look for solutions. We're trying to look the best possible solution to the problem. Kayo, ang bilis. GPS ang solusyon. Did you look at the other avenues na pwedeng hindi papahirapan yung mga operators at drivers? Tinignan ba natin muna, ba't hindi na lang tayo muna maglagay ng tao from point A to point C? Mamamonitor natin pag umalabas, bigyan ng ticket na lumabas doon. Now, ang question dyan, ilan ba yung beneficiary supposed to be ng fuel subsidy sa mga jeeps? Ako, I won't touch on the buses because ang bus, alam ko, may automatic GPS yan eh. Ilan bang bibigyan ng fuel subsidy? Ilan? Ilan ang bibigyan natin ng fuel subsidy sa modern jeep, traditional jeep? Ilan? This is quite insulting. Magpapadala ng isang agency ni hindi alam yung simpleng, alam na ng pinag-uusapan natin dito kung anong topic. Ni wala tayong idea kung ilan yung makikinabang dyan. Mr. Chair, baka pwede na po natin i-dismiss itong mga kinatawa ng LTFRB kung hindi masagot yung very basic question. And Mr. Chair, let it be put on record na nakakatatlong hearing na po tayo. Ganito ang ginagawa ng mga agencies. Nauunang magsiuwi. Kaya kapag may mga importanteng tanong, hindi masagot. So just to put it on record, Mr. Chair, na hopefully yung mga ahensya natin mag-iwan, kung uuwi man, at very valid naman yung rason na umuwi, mag-iwan ng competent person para masagot yung katanungan ng Kongreso. Yun lang po, Mr. Chair. Well, Mr. Chairman, I think you have to review what's happening right now. Etong crisis na to, parang ginagawa niyo eksperimento ginagawa niyong guinea pigs yung mga drivers natin, mga operators na hindi natin alam. Tinatanong ko sa inyo kung ilan ang magiging beneficiary, hindi nyo alam. For now, Mr. Chair, ang target po ng sa fuel subsidy,
is 47,000 of PUB and UBE. Tapos 47,000. 490 buses. So 47,000 na jeep ang target. So ilagay mo na lang 20,000 yung bibigyan mo na lang ng GPS. Just do the math. Ewan ko, but we don't even think out of the box. Gusto natin yung, ako I'm being polite na rin. Gusto natin yung madali. Kaya ako sinasabi madali. Pero we know for a fact na bakit yan ang pinipili natin. We didn't even look at other avenues, other options na pwede naman. Tapos paano ang pagbabayad sa kanila? Paano natin mamamonitor kung tama yung ginagawa nila? Kasi may naniningil ngayon, report sa akin, ng mga pasahero, ni wala man lang identification yung bus, wala yung identification ng jeep, na ito may fuel subsidy, so dapat may 20% discount. You could just imagine if a bus o a jeep, sisingil ng regular fare, tapos kukuha pa rin ng fuel subsidy. Tama ba yun o mali? Hindi natin alam how to monitor that eh. I know in times like this, kailangan mabilis. Pero pag-isipan naman natin. Ang tanong ko siya ngayon, paano nyo mamamonitor kung tama yung biyahe? Na talagang hindi sila naniningil ng tamang presyo ng pamasahe, dapat ang singil nila is may diskwento. Paano natin mamamonitor yun? Ngayon lang, marami nagte-text sa akin eh. Can you please answer that? Paano natin mamamonitor? Yung sa busway lang, paano natin mamamonitor? Mr. Chairman, it's quite frustrating talaga. Itong pinadala dito, they cannot even answer. So, maubos lang ang time ko dito, tsaka pasensya ko. Siguro I will leave it to the other colleagues na magtanong probably sa ibang So frustrating. And you've been with the LTFRB for 1 year. Tama? Kayo po, Attorney Paul, gaano katagal ka na sa LTFRB? As the OIC chief, Mr. Chair, February, March, 2 months. 2 months. So dapat pag ganyan 2 months, very careful ka di ba? Tama ang sabi ni Chairman Miro, abogado to eh. Lahat ng mga ganyang mga purchases or whatever contract with the provider, it will pass through you. Tama? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may add on our previous position, yun pong GPS right now is hindi na po mandatory. The question po kanina is what was the use of the GPS? That's why sinabi ko po to monitor the number of actual operations po. But right now po, hindi na po mandatory ang GPS for SCP. And as regards other options, may mga magbabantay na po ng ikot ng mga from LTFRB personnels. Also, for yung pong question kanina as regards the beneficiaries for PUV and UVE, as mentioned po ni Board Member Victorio, it is 47,086, and for the public utility buses, the target po is 490. Okay. Sabihin nyo, hindi na, paano yung mamamonitor yan para bayaran ng fuel subsidy ang 47,000? Anong course of action natin? Kasi maniningil yan. Sabihin, tumakbo ko ng 100 kilometro. I'm entitled sa 30 pesos per ano. So paano natin mamamonitor na tama yan? Mr. Chair, sa QR code po kasi, kailangan ho namin mag-hire ng transport inspector from point A to point B. Tapos yun po yung i-report sa office ng LTFRB. So yung QR code naman ngayon na sinasabi nyo na i-distribute sa 47,000? Yes, Mr. Chair. 47,000? Sigurado ka? Ganon kabilis? Kanina lang yung na-decide na pwede na ulit ang QR code na pa-distribute yung 47,000? Ganun kagaling tong LTFRB, 47,000, ang bilis, kanila na bago. Anyway, Mr. Chairman, I'll just leave to the other colleagues to ask questions. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, ang susunod na mga tanong ko ay directed towards ang mga ride-hailing apps, ang mga TNVS natin dito.
could I see the representatives po from Joyride, Angkas, Move It, Grab, and InDrive? Nandito po ba sila? Nandito. Okay. With that being said, Mr. Chair, if I could request the ComSec to put on the screen the PowerPoint that I provided them. Go ahead, Brian, while they're fixing Sige. it. You just, While waiting po, of course, you know, nung panahon ng pandemic, ang ride-hailing apps were really the heroes of our country. Nagbigay ng trabaho sa mga kababayan natin. And now more than ever, we need your help para sa mga kababayan natin. Nung last meeting natin, Mr. Chair, these were the commitments that were given per app. Joyride said that from 20%, they were willing to go down to 15%, and even as low as 10%. Angkas naman said that from 20, they would go down to 15, and even 0% for those who need it the most. Move It went from 20 to 15% in terms of their commission. Grab from 20 to 21% to 18%. InDrive at the lowest from 10% as a standard to 1% na lang po. I was very excited to post this on my social media kasi nakaka-proud. Kasi without Congress, Mr. Chair, telling them to do so, the platforms themselves took the initiative to lower their commissions, or so they said. So pinost ko agad sa social media page ko po. As soon as I posted, I got 1,900 comments on that post alone with people saying na hindi totoo yan. And nagpapadala sa akin ng mga pictures, screenshots na hindi bumababa ang commission ng mga platforms. And I would like to believe that there's an explanation for all of this from each of the ride-hailing platforms. Kasi naniniwala ako na they really have the best interest of the riders at heart. I've worked with many of them nung time pa ng nanay ko sa Senado. And I know that they care about their riders. Pero nagulat ako. Kasi as soon as I posted, ang dami nagpadala sa akin. Riders and those who use the platforms na hindi totoo yung mga sinasabi niyo dito sa Kongreso. And we didn't mandate you to make these price cuts. You said on the floor, under oath, in your own initiative, that you were making these price cuts para sa bayan. And we accepted it. Now, I know you might say na hindi po totoo yun. So I requested the riders and I requested our consumers to send in their posts. Can we go to the next slide, please? Per app, I have an example. This is Joyride. So Joyride, for example, here, the total fare is 162 pesos. Rider earnings is at 129. The commission deducted is at 32.4 pesos. That's 20%. Next slide, please. Move It. 3 examples. You can see 20.8%, 23.4%, and 23.1%. That's even higher than what was said to be your commission. Angkas naman, we also have this one naman at 20%. Grab also 22% and 21%. InDrive at 10%, as they said. I'm not doing this. It gives me no pleasure to show this. But I don't want to be called a liar. And I don't want our riding public who commented on my page and held me accountable to say na wala akong ginawa para sa kanila. Kaya pinapakita ko dito ngayon. And that is the point of these hearings, Mr. Chair. Ang mga kababayan natin who do not have the platform para sabihin kung anong pinagdadaanan nila, that is the purpose of our hearings. Para tayong magiging bosses nila. To hold people accountable to their commitments, whether government or private sector. Kaya today, I am giving the ride-hailing platforms an opportunity to explain to the public kung bakit ganito. This is not to grill you or to make your companies look bad. Kumbaga, if it weren't for your companies, these people would not have jobs. We understand that. Pero don't also make commitments here that aren't true. Kasi yun ang inaasahan ng mga riders natin. Kaya kung pwede, kung ano yung commitment mo dito sa Kongreso,
hold up to it. Kasi there's very few things giving people hope in the country today. What you said the other day gave a lot of people hope. Sana we can hear from them, Mr. Chair. I also, if the COMSEC could give each company a copy of the reports para they can see for themselves and react to it po. They're organizing themselves. Pakidala po yung inyong mga nameplates if you don't mind, kindly. I'll be the first one to confirm the observations of Congressman Brian. As soon as nadinig po nila yung hearing dito na nagsabi na may reduction, sangkatutak na mensahe ang natanggap ko. Hindi ko na pangangalanan pero talagang kinausap kong personal ito na yung particular commission hindi naman nagbaba. Or kung magbababa man, kailangan mo ng 300 na bookings bago mababaan yung commission ng app. Dito na lang po sa kaliwang bahagi. Dito po kayo. Sige, para makita ho namin kayo. Mr. Chair. Go ahead, Brian. Mr. Chair, importante din ito dahil syempre ang mga ride-hailing apps natin are still under technical working group. So yung ginagawa nilang profit margin as of now is also still under review in the technical working group. Kaya importante na kung ano yung mga commitments na binibigay nila here in Congress is really honored para sa riding public natin. Meron din tayong mga riders na nandito. Tama ba? Yes, Mr. Chair, nandito po ang Rider Sentro. Bago ko kayo kilalanin ha, ikilalanin lang natin ang each representative po na nandito. Sige po. Pwede bang bigyan ng mikropono muna dito? Sige. From InDrive, can you start, Panyero? Introduce yourself for the record lang. Good afternoon po, Mr. Chair. I'm Attorney VJ Topacio, the Country and Policy Advisor of InDrive Philippines po. Thank you. Please pass the microphone. Mala jokerino. No one will get that joke. Huh? Anyway, oh my God. Huh? Please pass the microphone. Si Shell na lang nakakagets nun, ha? Go ahead, Panyera. Yes, good afternoon, Mr. Chair. I'm Bowie Bonifacio, Chief Corporate Affairs Officer from Grab. Thank you very much. Good afternoon po, Mr. Chair. I'm Wayne Jacinto, GM of Move It. We have some other, what about Angkas? Where is Angkas? Magandang hapon po, Mr. Chair. Carlo Castro po, Head of Public Affairs for Angkas. And Joyride? Magandang hapon po, Rico Meneses po, Joyride. Meron pang iba? Para may dalaw pa akong nakita dito. Wala na ba iba? So with InDrive, talaga bang sadya na ang Angkas at saka Joyride parating nakahiwalay sa Move It? Nakakahiya po kasi na patayuin natin yung para ba Okay, o sige. Sa ating riders, please, pwedeng magpakilala po kayo. Anong organisasyon at kung saan po kayong syudad na nakabase. Simulan po natin kay Councilor Bong. Ay, hindi po. Sorry. Okay, sige po. Magandang hapon po, Mr. Chair. Ako po si Romeo Godoy Maglunsod, ang chairman ng Motorcycle Taxi Community. At nag-exist kami sa buong Metro Manila. Anong pangalan po ulit ng inyong organisasyon? Motorcycle Taxi Community. Ako po si Romeo Godoy Maglunsod. Taga saang syudad po kayo? Manila po, pero ang aming nasasakupan ay Metro Manila at Karatig Lungsod. Yung isa po. Magandang hapon po, ako po si John J. Chan mula po sa Gig Riders Coalition. Ako po ay taga Caloocan. Ang mga miyembro po namin ay around NCR at ilang bahagi po ng Visayas. Ilan ang miyembro nyo? Sa ngayon po, ang pagtatala po namin ay nasa 300 plus pa lang po. And kino-coordinate pa po namin and kino-consolidate yung mga ibang groups. Thank you. Kayo po, ilan po ang miyembro ninyo? Sa ngayon po, meron po kaming 12 organisasyon, 12 grupo at merong 13,000 na miyembro. 13,000? Na wala pang ayuda. Hindi ko naman tinatanong ayuda. Tinatanong ko ilan ang miyembro. Masyado ka namang, Yung eksakto muna, kapatid. Ilan Meron ang na po miyembro kami ninyo? 1,000 miyembro at meron pong 13,000 na wala pa pong ayuda. Okay. Kong Brian, please.
Meron pa ba? Asa pa ang ibang... Magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Geoffrey Labudahon. Ako po yung National Coordinator ng National Union of Food and Delivery Riders po. Basically po yung members po namin ay from Foodpanda, Grab, Lalamove po, tsaka Maxi. So yung members po namin ay all around po sa Pilipinas. So we have 24 chapters mula sa Luzon, Visayas, tsaka po sa Mindanao. Anong inyo? Delivery kayo o Yes MC po. Taxi? Delivery po. Mga food delivery and courier po. So, Mr. Chair. Lalamove, Grab Yes Food, po, that includes po. Lalamove Panda. Po, yes po, Foodpanda, Grab Express. That includes also po yung mga Maxims. Okay. Pero Ilan po ang miyembro nakabase natin ka saan? Ano Ikaw? Dito sa Quezon City po. Pero yung operations po ng union ay buong Pilipinas po, Mr. Chair. 13 chapter nga daw. So, total ninyo members, ilan yan? Ay total members po ngayon registered into sa ating sa SEC po ay 4,000 po na members all around po the Philippines po. From 24 chapters po yan. Idol, galingan mo para dumagdag ang members mo sa araw na to, ha? Nanonood po sila, Mr. Chair. Okay. Kong Brian, go ahead. We'll give you additional time. This is very important. Sige, maraming salamat po, Mr. Chair. I haven't even gotten around yet to yung mga Food Panda, yung mga delivery kasi they're under DICT po. So it's a separate discussion altogether. Pero at some point, we should tackle that na rin. But for now, if I could get an explanation per company, kahit short lang, about kung bakit may ganito tayong discrepancy, hindi para sa akin po, para sa riders nyo. Kasi sila yung nagko-complain sa akin. What we're trying to do here is make sure na they continue to be riders, that they continue to be a contributing part of our economy. Per platform po, could we have an explanation starting with Joyride? Congressman po, marami pong salamat sa pagkakataon. Sad lang po kasi talaga kami na hindi natin nabibigyan ng mas malalim pang pagbibigay ng explanation, and nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Natutuwa rin po kami dito sa nabuo ninyong report na binigay sa amin. Kung makikita po ninyo sa Joyride po, doon po sa Annex C, yun po kasing pagbibigay namin ng support, pinili po lang namin yung po talaga mga tumutulong sa mga consumer natin. Kasi alam po natin na kailangan din naman ng mga mananakay yung serbisyo ng MC Taxi. So ang ginawa po namin, yung pag-a-adjust po ng 15%, nakasalalay din po dun sa mga tao na handang makipagsabay sa bansa, tutulungan ng mga consumer. Makikita po ninyo na may 15% po dun sa tier na nagbibigay ng 13 biyahe isang araw. Kaya po yung 15% po, nag-graduate po yun. Bukod po doon, may additional incentives pa po kaming binibigay. Aside from this, na sinisiguro po namin kasi na hindi naman namin nagbibigay ng target na magkakos naman na magkakaroon ng aksidente. Dinetermine po namin yung 13, kung sakasakali, 4 sa umaga, 4 sa hapon, 4 sa gabi, 12, additional 1, 13, 15% ang commission ninyo. Yan po, published po yan, at nalulungkot po kami dun sa mga nagko-complain. Kung maaari po sana, Congressman, ibigay niyo po sa amin yung mga tao para lalo pa po namin silang mamotivate at matulungan. Now, another thing po, just to clarify yung po statement ko kahapon. Sinabi ko po, lingid po kasi sa kaalaman ng karamihan, akala po kasi ng tao, ang Joyride, 2-wheel. Actually, ang Joyride may 4-wheel din po. Yung pong 4-wheel naman, ang ginawa namin, across the board, kasi bata pa naman po kami doon sa grupong yun eh. Mga 14,000 lang naman po ang drivers namin. Ang sabi natin dito sa 14,000 na to, partner, pag lumabas ka, imbis na 20% ang commission mo, 10% ang ibibigay namin sa inyo. Dinagdagan po namin ang pag-onboard doon sa mga ibang interesadong sumali sa Joyride car kasi nakita po namin marami po talagang nangangailangan ng biyahe eh. So ang ginawa po namin doon, at pagpalagay, pasensya na ho, may humahaba pa ng konti, sandali na lang po. Ginagawa na lang po namin, 10% na lang ang commission mo, plus bibigyan ka pa namin ng top up if you on board with us, 4,000 pesos.
In other words, hindi mo kailangan mag-top up. Gagamitin mo yung 4,000 na yun para maipagbiyahe mo para 100% ang makukuha mong komisyon. Ginawa na po namin yan at sa tulong nga po ng Quezon City Government, nagpatulong po kami doon sa QC Circle. Gumawa nga po kami ng grand onboarding eh. Dahil nga po nalalaman namin na higit po sa lahat, I think, kung kailangan po natin matulungan yung mananakay. Ang dami po nila eh. And kaya kami naman, ang gusto namin, yung performance ng biker natin, hindi naman yung right away, isang biyahe, agad-agad. If Samantalang- I may interrupt. So, two-wheel taxi, sa MC Taxi, magkano ang commission? Meron po kami for 13 trips every day, 15%. Nandito po sa... So, para published. maka-avail ka ng 15%, 30 trips sa isang araw. 13 po, 13 trips. 13. Opo. Para to make sure lang na talagang ginagawa nila yung public service na magserbisyo Bakit para hindi sa nyo ano. lang gawing immediate, whether 1, 2, 3, or 4, or 5? Maganda po yung suggestion nyo. Actually, makikita ninyo, Oy, maganda pala, di kunin nyo na. meron po kasi dito, doon sa mas pakukunti pa, mas mataas lang ng konti, kasi naman po gusto rin natin silang ma-motivate na talagang magtrabaho ng public service. After Okay, all, hindi, naintindihan ko lahat yan. Naintindihan naman natin ang business model na gusto natin sila incentivize para dalasan nila yung biyahe. Kasi importante yan sa business model natin. Pero ang tanong lang natin, today, the base rate is 20%, correct? opo. So, ang tinatanong dito ng komite is, pwede bang pakiusapan kayo na ang base rate gawin nyo ng 15%? Alang-alang po sa request ng Congress, we will come back and sige na, pag ipupush po namin yan, at igagawin po namin yan if ever. I would just need to, hindi lang ho, kasi ako lang ang may-ari ng Joyride. Pag-uwi po namin dito, aayusin po namin yan, and we assure you, gagawan po Okay. natin ng paraan. Aasa kami dyan. Salamat po, Congress. Sige, Mr. Chairman, Brian, go ahead. Mr. Chairman, total, Mr. Meneses, kung sino man mga nandritong mga ano, pwede na yung text yung mga, kung kailangan ng desisyon ng mas mataas, i-text na ninyo ngayon. Baka pwede na yun. Sabihin nyo, mas maganda yun ang pag-usapan natin kaysa ibang bagay. Hayaan niyo po, Kong, we will get back to you within this meeting. Within the day. Within the day po. Within the Okay. day po. Mr. Go- Chairman, So yan ang magiging barometer. Within the day, may sagot na kagad. Kong Brian, go ahead. Yes, Mr. Mr. Chair. Chairman, just an interjection. I remember I was here last Monday. Go ahead, Kong Rufus. As to the question of to help the public, the riding public, you were asked, Mr. Meneses, Joyride, Ay, pasensya na po, how Congressman. much? Yeah, you were asked directly. How much is the present reduction of your 20%? And you answered 18, correct? Monday. Also, Angkas, you said you went down to 18. There was no condition of 13 trips. In other words, the default is one trip. Ano ba ang, di ba you answered 18, also Angkas 18, di ba? Hindi po, kahapon po sabi po namin, Monday yun, Monday. 15% po na No. based on tiering. Can we again put the... Comsec, can we put kasi the is there numbers 18 back? or 19 eh. Angkas, can you confirm what you said last Monday? Na ang president ano nyo, commission? Yes, Mr. Chair. We said 15% down to 0% graduated po. 15%? Yes, Mr. Okay, Chair. now, the thing is, you look at now, what is, those who are, the riders are saying, it's still 20%. Yes, po. And we Go ahead, have Brian, the go receipts ahead. to show it. But Mr. Chair, I really want to give time to the platforms to be able to explain themselves for their constituents. If we could just go through it quickly. Ang commitment ko sa mga platforms, to be fair to them, kung anong sasabihin nyo today, gagawa ako ng information drive on my end to inform all of those who had written to me to complain. Kasi we have to be fair to both sides, no? So, just take note kung anong sasabihin nyo here, we will put it in a report. We will show it to the people para fair. So, Angkas, baka you can go next. Yun talagang inaasahan namin, yung 0%. Can you explain? Yes, Mr. Chair. Kung maalala niyo po, Mr. Chair, last Monday, our declaration was
15% to 0%, it's graduated depending on the level of activity. To shed more light on that po, siguro dalawa po, no? Number one is the rationale. Number two is how does that look like on the ground para po sa mga kapatid nating mga bikers, no? Unang-una po, yung level of activity po na binabanggit natin, I think na-mention po ng kasama natin sa industriya, parang after 15 rides yata, no? Sa amin po, after 8 rides po, 15% po, yung from 20% bumababa to 15%. And then habang dumadami po yung biyahe, all the way po yan until 0%. To shed logic at para po maintindihan how we came up with this this idea. Kung bumabiyahe po kayo ng isa o dalawang beses para sa plataforma, halimbawa sa angkas sa isang araw, versus someone who rides 9 rides or 8 or 10 rides per day para sa plataforma, the 1 to 2 rides tells us that angkas or the platform is not your full-time job. Ibig sabihin po, posible pong meron kayong 8 to 5, papunta sa trabaho o pauwi, doon po kayo namamasada o kumukuha po ng mga booking. Versus someone na halimbawa meron pong 8 rides, ibig sabihin po siguro nun, buong araw or posibleng, the entire, ibig sabihin, nakasalalay o nakasandig doon sa kanyang pagbabiyahe, yung kanyang hanap buhay. So if we were to balance the interests po ng ating mga bikers, uunahin natin yung talagang sino ba ang mahihirapan, sino ang dapat nating mas bigyan ng incentive. Dapat unahin natin yung pangunahing hanap buhay nila ay yung plataforma. Yan po yung logic, Mr. Chair, kung bakit ganun po yung modelo. Ngayon, how does that look like po on the ground? I think yan po yung tanong, lalo na sa mga kapatid natin sa industriya, yung mga biker. Ang average po na biyahe ng isang biker, sabihin na natin 7 hours spread across the day. They can take their breaks kung kailan po nila kailangan and so on and so forth. Pero kung 7 oras po silang bumabiyahe, yung pong sinabi kong para bumaba sa 15%, yung pong 8 rides, that will, sabihin na natin 2 oras doon sa 7 oras na yon, 20% po, it's the standard rate po, no? But yung 5 oras po na yon, it's 15% at bumababa po yon all the way down para po malinaw sa mga kapatid nating biker. Ito po yung pinakaparaan na naisip namin to balance yung pong sino yung dapat nating, kanino natin ibubuhos yung incentive. Kailan siya nagiging zero? Yes po, all the way until 0. Kailan Mr. nga? Chair. Anong condition? Anong trigger? Mr. Chair, ang 0% po is until the 25th ride. That means around the 9 hours po. Ibig sabihin, talagang full-time, ang tawag po namin is bakbakero po. Ilan yun? 20? 25 rides po, Mr. Chair. 25. Mr. Chair, I understand the sentiment of the platforms na they want to encourage yung mga full-time riders and give them the incentive by lowering the percentage for full-time riders. Pero this, for me, because of the crisis, people are looking at this as an opportunity to earn additional income. Marami sa mga riders natin, syempre hindi ito yung sole work nila. Additional income lang po ito. Yung mga iba solo parent, they can only go out for 3-4 rides. Hindi sila makaka-avail ng lower percentages. Kaya in this time, we're not naman asking that the percentages remain low forever. We're just asking that for the time being, that it be a blanket lowering of the percentages, regardless of whether it's 1 trip or 100 trips. Kasi for one family, that 1 trip is the difference of whether or not their kids get an additional meal that day. No? And the percentage that we take away from them is just unfair during this pandemic. And I know, yung mga iba nagko-comment, sinasabi nila, why are you burdening the platforms? Government, why don't you do something about it? We're giving subsidies to these riders. Hindi lang yung mga platforms ang tumutulong, pati ang government. We're asking that the platforms also on their end show good faith because we're both trying to take care of the same constituents. So I understand the logic. I hope that you can go back and review with your owners. Pwede ba akong... Yes, interjection from our Deputy Speaker. Out of seniority, go ahead, Congresswoman Christine. Na-mention kasi earlier, Mr. Chair, na average is 7 hours. Just clarificatory lang. Yung pag sinabi bang average is 7 hours per rider, does it mean ilang number of rides? Kasi with the 15%, we're always talking about
after 8 rides, after whatever number of rides, pero nabanggit is just the average per rider is 7 hours. Ano naman yung number of rides na average for your active riders? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, when yung biyahe po na 7 hours, that would get you around 15 to 20 rides, Mr. Chair. Noon? Para namang... Of course, yung variation, Mr. Okay. Chair, that's So, sandali na. Okay na. Tanong ko, so, nakakalibre kapag 25 rides, correct? Correct po, Mr. Chair. Sa porsyento, ilan yan? Sa mga riders, ilan na nakakapag-avail dyan? 25 rides. Sabihin pa natin, tig 30 minutes kada isa. Diba? That's 12 and a half hours of riding. Sabi nga ni Kong Jolo, wala nang safety dyan. Diba? Pwede ba tanungin natin yung rider? Kayang-kaya ba yung 25 rides? Magsabi kayo totoo. Depende po kung anong apps ang gusto nyo malaman na sagot. Kada apps po kasi iba-iba ng ano po yan. Sa Tinatanong- Moovit, kaya ng 25 dahil mas malakas ang apps nila. Sa ibang apps, hindi ganun kagaya. Sa isang oras po, sa Moovit, kaya ng 4 na pasahero sa loob ng isang oras. Dahil meron siyang 50 pesos first 2 kilometers. So, kaya niyang gawin yon. Mabilis siyang makakaalis, mabilis siyang makakuha ng pasahero, makakapagbaba, makakapagsakay. Sa ibang apps, hindi po ganun. So, ang problema ng rider talaga ngayon, hindi lang ang baba ng komisyon, pati yung talagang sinasayang na gasolina para kumita ng maayos po. Sa loob ng 8 oras, sapat na rider para kumita ng 1,000 at maggasolina ng 500, kumain ng 200 piso, magbayad ng mga motorsiklo nila, amortization, 100 at mag-uwi sa pamilya ng 200. At para po yun tumuloy, magdadagdag siya uli ng 8 oras. Doon na nagkakaroon ng disgrasya. Kaya ang hiniling namin noon, magkaroon po ng subsidiya sa gasolina, pero ang nangyari, subsidiya sa kerosene at LPG. Magkaroon ng bawas sa komisyon, pero ang nangyari, puro pangako. Hanggang ngayon po, ang motorcycle taxi ay nananatiling nasa pilot study. Mag-iisang dekada na po akong rider sa motorcycle taxi. Hanggang ngayon, wala pong malinaw na batas para proteksyon sa amin, sa motorsiklo, at wala pong nagbabayad ng buwis sa gobyerno hanggang ngayon. Siguro po na nagkaroon kami ng pagkakataon na makaupo po rito sa bulwagan na ito. Sana marinig po kami, nandiyan po si Chairman Franz Pumaren, at ilang beses na po itong pumasa sa Kongreso. 17 Congress, 19 Congress, 18 Congress, 28 Congress po, nakabinbin pa rin. Hindi ko po alam kung anong pag-aaral pa ang kailangan para talaga tuluyan ng maisabatas ang ano. Ngayong dumami na po yung bilang at nagkaroon na po ng problema dahil sa mga humihingi ng ayuda. Ang totoo po, hindi po namin kailangan ng ayuda. Yung 5,000 po na ibinibigay nyo, napakabarya po nun. Ang rider po kumikita po ng tapat at nagpapakahirap para kumita ng sapat para sa pamilya niya. Ang kailangan po namin, ibaba ang presyo ng gasolina, alisin ang excise tax, magbigay ng subsidiya ang gobyerno, ibaba ang komisyon ng mga rider, para kahit papano sa parehas na paraan, sa makataong lipunan na to, makapag-uwi po ang isang rider. Bagamat hindi po kami nasa uring manggagawa na merong SSS, na merong Pag-ibig, na merong PhilHealth, nananatili ang mga rider na umaasa. Buti ang Moovit, walang bayad ng insurance. Pag mamatay kami, kahit papaano yung mga asawa namin, may 1 milyon na makukuha. Hindi ko alam sa ibang platform kung nagbabayad sila ng mga insurances nila. Pero kami, ang sa amin lang, andito na lang din kami, maganda po yung naging panukala ni Congressman Brian. Nanay niya pa nga po yung kausap ko noon eh. Ngayon, congressman na po siya. Hanggang ngayon po, nananatiling nakabinbin ang Motorcycle for Hire Act. At Salamat. papatanggal pa po ni Congressman Rupus yung isa pa. Maraming salamat. Nakakalungkot na Congressman Rupus, wag naman po sana. Dahil ang lahat po nung numero na binanggit nila na 200,000 plus, mga tao po yun, mga rider ko po yun. Hanggang ngayon po, kahit sa totoo lang po, hirap na rin kami. Hindi lang kami pwede mag-rally.
Dahil naikiusap po kami sa gobyerno, kada kongreso, na sana may sa batas na to. Ngayon na pag-usapan po ang pagbaba ng komisyon nila, malaking bagay po sa amin. Sana naman po, ang sunod naman namin na marinig, matanggal yung excise tax, matanggal ang VAT, magkaroon ng subsidiya na hindi na kailangang ibigay sa amin na para kami mga nagmamakaawa, para kaming mga mangingisda, para kaming mga farmers, para kaming mga uring manggagawa na kailangan lagi kaming maninikluhod po sa inyo. Ang sa amin lang naman kami po, naghahanap buhay kami ng maayos. Hindi po namin kailangan ng subsidiya. Hindi po kami mga inutil. Hindi po kami mga tamad. Meron po kaming motorsiklo na nagkakaalaga ng 60,000 hanggang 100,000 na itinataya namin araw-araw para kumita po kami ng marangal. Ang sa amin lang po, pag naging legal ito, tsaka nyo po sila balikan lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Basta itong ipinapangako namin sa inyo sa harap ng ating mga kasama na sinasabi ni Speaker Bogie D na sa kongresong ito tatapusin natin ang batas patungkol sa MC Taxi, TNVS, para magkaroon na talaga ng katiyakan dyan. Dahil napakatagal na ho nating naghahanap ng katahimikan dyan. So yan po isang bagay na talagang itutulak natin. Nandito si Chairman Franz. So yan po ay magiging sukatan sa pamumuno po ng kongresong ito. Yes.